Tungkol naman sa pag-ibig, na dapat iukol sa mga kapatid. Hindi na kailangang paalalahanan pa kayo dahil itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo magmahalan. Tuwing linggo pagkatapos ng worship service, nagkakakwentuhan ang mga tao sa labas ng kapilya. Karamihan ay masaya at magiliw. Pero si Mara ay madalas nakahiwalay. Hindi dahil suplada siya, kundi napagod lang siya dahil ilang beses na siyang nasaktan. Dati siyang maasikaso at matulungin, pero may mga taong sinamantala ang kanyang kabaitan. Kaya unti-unti siyang nagtayo ng pader sa puso niya. Isang hapon, habang tumutulong siya magligpit, bigla niyang nabagsak ang mga upuan. Kinabahan siya. Inaasahan niyang may magagalit o magkakamot-ulo. Pero si Brother Daniel agad lumapit. Nakangiti at mahinahon na sinabi sa kanya na, "Okay lang yan, tulungan na kita." Habang pinupulot ang mga upuan, parang may nabuksan na bahagi sa puso ni Mara at napaisip, bakit sila ganito? Bakit sila mabait at matiisin kahit wala naman silang makukuhang kapalit? Kinabukasan, nabasa ni Mara ang unang Tesalonica 4 na kabanata, talata 9. Napahinto siya sa mga salitang, dahil itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo magmahalan. Naunawaan niya na ang pag-ibig ng Kristiyano ay hindi nakabase sa kung madali bang mahalin ang isang tao, kung mabait ba sila, o kung hindi ka pa nila nasaktan. Ang pag-ibig natin ay mula sa Diyos mismo. Pag-ibig na handang umunawa, magpatawad, tumulong, at magbigay kahit minsan mahirap. Dahan-dahan, natutong mag-share at mabuksan ang puso ni Mara sa kanyang kapatiran sa pananampalataya. Nagsimula siyang manalangin para sa iba, tumulong kung may kailangan, at gumawa ng mga paraan para makakonek sa kanila na dati niyang iniiwasan. Habang natututo siyang magmahal, napansin niyang unti-unti ring pinapagaling ng Diyos ang mga sugat ng kanyang puso. Natuklasan niya ang simpleng katotohanan. Nagmamahal tayo hindi dahil madaling mahalin ang tao, kundi dahil unang nagmahal sa atin ang Diyos, at siya mismo ang nagtuturo sa atin kung paano magmahal. Sino ang tinatawag ng Diyos na mahalin mo ngayong linggo? May kailangan ka bang patawarin, intindihin, o tulungan? Panginoon, turuan mo akong magmahal, tulad ng pagmamahal mo. Pagalingin mo ang mga sugat sa puso ko, at palambutin mo ang mga bahagi na nanlamig. Punuin mo ako ng pag-ibig na galing sa iyo, para maipakita ko rin ito sa iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen.